Tandaan na tayo muli mga kapatid ay nakikipag-isa sa Kanya. Praise the Lord. I commit again. Hallelujah. With all Praise the I Lord. Hallelujah. for you, Lord. All my world. In the palm of your hand, and I am yours forever. Ulitin natin mga kapatid. Hallelujah. To your hand, Praise the Lord. Sama-sama tayong awit sa Panginoon. I commit again. Hallelujah. Ulitin natin na lang awit ng mga kapatid nila. Praise to God. Ulitin natin ang kanyang kabutihan sa araw na ito. Praise Jesus. All the world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The reason that I sing, because Praise God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Palakpak naman sa kapatid. Palakpak sa mga kapatid. Hallelujah. Hinarapin natin po yung mga ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa mga kapatid, tayo ay muli inulit sa Diyos sa pananalangin. At tiniling ko ang pastor na siyang mamuna sa atin sa mga ito sa pananalangin ng pagbubukas ng ating gawain. Praise God. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami na nagpupurit, nagpapasalamat Ama sa mga oras na ito, sa patuloy na buhay at kalakasan na yung pinagkakalob sa amin at ilang Diyos. Salamat po Panginoon sa patuloy na proteksyon. Salamat Panginoon sa privilege na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin na Ikaw o Diyos ay aming mapaglingkuran habang kami o Diyos ay nabubuhay. Praise Dakilang Jesus. Panginoon. Lord, dalangin ko po minsan pa Panginoon sa aming pagsamba sa umagang ito Panginoon. Pakalinisin niyo po Diyos ang aming po mga puso, sa lahat ang aming po mga kaisipan na kami maging karapat-dapat sa iyong harapan na sasamba sa dakong ito dakilang Diyos. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming po mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagagawa sa iyong harapan upang kami o Diyos ay magtamo ng awa at pagpapala na nagmumula sa iyong dakilang Diyos. Lord, kumilos ka, Panginoon, na merong kalayaan sa aming pong kalagitnaan at patuloy na hawiin ang anumang sagabal, Panginoon, sa mga pagpapala na yung pagkakaloob sa iyong mga anak sa dakong ito. Gamitin, Lord, ang lahat ng tatayo sa likod ng pulpito mula sa MC, song leader, maging sa mag-special number, Panginoon, at sa mga manunugtog Ama, tigid sa lahat sa pagbabahagi ng iyong mga salita, na iyong kapangyarihan dakilang Diyos ay patuloy na kikilos at mararamdaman ng iyong mga anak sa dakong ito dakilang Diyos. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang serbisyo ngayong umagang ito. Ikaw, Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa amin po mga buhay. Maging sa aming mga kapatiran na hindi namin kapiling sa mga oras nito, sila man ay nasa bakasyon sa buwang ito ng December, Panginoon. Pagpalain niyo rin sila, ingatan niyo sila dakilang Diyos at nawa ang kanilang puso, Panginoon, ay nasa pagsamba sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ibangon niyo ang mga nanghihina at mga nananampaypay sa kanilang mga pananampalataya. Purihin ka, dakilang Diyos, and we claim the victory right now. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, hallelujah. Palakpak naman sa kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At saka natin ito, manantiyan na tayo. At tayo ay magpatuloy muli na magawitan sa Diyos. Praise God. Andiyan na bang magawitan sa Panginoon? Praise the Lord! At ako sa tuwagin ko ng sundin ng mga kapatid, dalating ang ating sarili kapag awit sa ating Panginoon. Praise God! Dimaya, praise God! And praise God, everybody shout praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord again, mga kapatid! Hallelujah! Amen! Let's worship the Lord in this place, mga kapatid! Praise God! Magpupuri tayo sa Panginoon! Kasama sa buhay, mga kapatid! Hallelujah! But thanks be to God, which given us the victory through the Lord Jesus Christ, mga kapatid! Hallelujah!
Jesus, it will happen. With Jesus, it will happen in this place. I see it for the last time. Do you believe it? With Jesus, it will happen. With Jesus, it will happen. With Jesus, it will happen in this place. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Palakpak kayo sa ating Panginoon. Bago tayo po. Hallelujah. Praise God. At ang mga kapatid tayo mga kapatid at mga sa dito. Praise God. Alam ko mga kapatid na may mga naganda na nawitin sa ating Diyos. Akin sila tinatawagan mga kapatid. And while they are singing an offering song sa ating Panginoon, malaya na tayong mabigay ang ating makalog sa ating Panginoon. Praise God. All forms of giving, all forms of giving sa ating Panginoon, ibigay natin habang umawit ang mga magbibigay ng awitin sa ating Panginoon. Praise God. Pero pagpili sa ating Panginoon, habang sila ay naganda para umawit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pero pa sa ating Panginoon. Yes! Praise God. Mga kapatid, sinasabi po sa Ephesians 2 verse 8 na for by grace we are saved through faith, and that not
aking kalinga. Inibig mo ako sa di kayang tumpasan. Yakap mo ako sa aking kalinga. Inibig mo ako na di kayang tumpasan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Mayawi ka mga sa ating Panginoon. Meron pang magbibigay ng witin. Marami pa na si Panginoon. Praise God. Praise God. Mga kapatid, ako po ay awit sa Diyos. Ang awit ko po ito, mga kapatid, ay 1914 pa. Matagal na po ito. Even mga 35 years na po. Napaka luma na. Subalit sa Panginoon, laging bago. Bago lagi mga kapatid. Ang awit ko ito, matagal na. Sa pula, ma-convert po ako sa panampalataya. Ito na po ang naalala kong awitin. Napakaluma, subalit laging bago sa Panginoon. Praise God. Ang pamagat po ay Panginoon, pinamahal kita. Lahat tayo nagmamahal sa Panginoon? Amen. Maestro. Panginoon, pinamahal kita, paglingkuran kita habang nabubuhay. Pagsaman ang mga pagsubok, alam ko na sa aking sasabay. Kaya ako susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Sa wikang Ingles, kakurangan, nabumutan ka, paglingkuran kita, sangkot na buhay. Umabot man ang mga pagsubok,
buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay ko man aking aalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ang dami ko po. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sumayawin po mga kapatid. You can still have makahalit pa tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Kung wala na mga kapatid, tatayo tayo at tayo naniwalaan sa Diyos. Sinudulog muli natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon to bless by God. Mga kapatid, at piniling ko mga kapatid, praise the Lord. Istirikan, mga sa panalangin sa ating mga kaloob sa ating Panginoon. Salamat din Panginoon sa pagkakataon na pinagdadala mo sa bawat isa sa atin. I pray Jesus, O God, na pinamahandog tayo sa offering, O God. Bless it ang bawat isa sa atin. Tulungan kami pataglagi sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Kami nagdadala, Panginoon, O God. Panginoon, iyong pagpapala, Panginoon, sa amin. And I pray Jesus, Panginoon, sa mga may trabaho, hanap buhay, O God, ikaw, Panginoon, Jesus, O God, protect ka, mag-guide sa kanila, Panginoon, O God, at maging sa mga wala pang trabaho, Panginoon, I also pray to them, O God, ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng favor, Panginoon, nangyari sa buhay nila, O God, and I pray also to those people, O God, na wala dito sa aming mga kapatiran, na wala, Panginoon, Lord, ikaw muli, Panginoon, protect ka sa kanila, i-guide mo sila, Panginoon, kung saan man sila naroon, O God, hallelujah, Jesus. And I also pray, Panginoon, O God, sa mga nakapagbigay, hindi nakapagbigay, O God, ikaw ang mag-bless, Panginoon, sa kanila, specifically, God, maaga, O God. Binabalik ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at mataas at pagsamba, in your mighty name, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Sa pagkakaroon sa Panginoon. Praise the Lord. Makapulot tayo mga kapatid. Praise the Lord. At praise God samantalang mga kapatid tayo naghanda para sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tinatawagan ko mga kapatid ang ating pastor for some announcements. Yung mga hindi natin nakamit kanina. And maganda tayo sa palikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Malakas na papurit palakpak sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. So, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Isang kagalakan natin, mga kapatid, na sa araw nito ay hindi tayo naglangan anumang circumstansya. Praise God, dulot ng panghihina at pagpapaypay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Bagkus, ang ito tayo mga kapatid, praise God, upang magpuri at sumamba sa Panginoon. Praise God. So, lang magtatagal mga kapatid, tayo po lahat ay tatayo. Praise God. Amen. At napakaganda ng awitin na inawit, praise God, ng ating mga kapatiran sa ating Panginoon, na tayo lahat mga kapatid, amen. So we are saved by grace, tayo lahat ay naligtas sa biyaya, sa biyaya mga kapatid tayo ay nakakapanatili. Praise God. Kaya yung awitin ni Brother Rolly ay, amen, siya ay maglilingkod sa Diyos habang siya ay nabubuhay. Amen. At yun naman mga kapatid ang nararapat sa bawat isa po sa akin. Amen. Habang tayo ay nabubuhay, amen, ay paglingkuran natin ang ating Panginoon. Praise God. At palakpakan natin minsan pa ang ating kagilang Diyos.
Praise the Lord. Amen. So, tayo lahat mga kapatid ay gagawin na sa kanyang mga salita. Praise God. At mamaya mga kapatid sa ating po mga young people, meron po kayong gagawin pagsasanay, awit, para po sa inyong i-perform po doon sa Proxy Hotel. Amen. So, nakaka-bless mga kapatid sa dinami-dami ng mga amen, churches. Amen. Dito sa ating lugar. Amen. Tayo yung napili at na-bless sila doon sa mga inawit ng mga kabataan ng nakarang YLTS. Kaya na-imbitahan yung ating po mga youth na umawit po doon sa activities ng management po ng Proxy Hotel. Kaya mamaya ay yung mga young people, dahil tayo ay nakasagot, hindi na tayo pwede umatras, dahil nakasalalay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Praise God sa bawat isa sa atin. Kaya mamaya mga kapatid, amen. So mag-practice na po kayo ng inyo pong aawitin. Ito po ay gaganapin sa December 24. So tamang-tama mga kapatid, amen, yung ating gatherings, praise God, na nakudlok ay doon na lang ninyo po ibuhos. Kasi may mga nagre-request sa atin o sa atin na magkaroon daw po tayo ng Thanksgiving celebration. Amen. So supposed to be mga kapatid, nag-meeting tayo. Pero hindi nang nangyari mga kapatid. Praise God. Pero kalooban pa rin mga kapatid ng Panginoon ang siyang masusunod. Alam ko naman na gusto natin na magkaroon tayo ng Thanksgiving celebration. So sino yung may gusto ng Thanksgiving celebration? Sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So kasi yung ibang mga churches, by this time mga kapatid, sila po ay nagse-celebrate. Amen. Sila ay nagse-celebrate. Amen. Ang pasasalamat sa buong isang taon. Amen. Na ginawa ng ating Panginoon. Especially mga senior citizens sa loob ng church, gusto talaga nila na magpasalamat sa Panginoon kasi inabot pa nila yung 2025 sa paglilingkod sa Diyos at ito'y kanilang ipinagpapasalamat. Kaya ang request ng ilan natin mga amen, kapatiran sa church, sa lugar na ito ng Daragamat, magkaroon din daw tayo ng Thanksgiving celebration. Praise God. So, maganda ba yun mga kapatid? Amen. Amen. So, pwede pa ba tayong umabol sa pasasalamat? Amen. Ang sabi nga, huliman daw at magaling, makakahabol pa rin. Amen. Amen. Praise God. So, gusto nyo mga kapatid, magkaroon tayo ng Thanksgiving celebration? Amen. Humahinga ang amen yun. Praise God. Kasi may nag-request sa akin, amen, ilang mga kapatiran, praise God, na magkaroon daw tayo ng Thanksgiving celebration by the year 2026, January 25. Amen. So, pwede ba mga kapatid, umabol? Gusto ninyo? Gusto ninyo pag-usapan? Oh, may na-amen nyo, parang hindi nakaka-encourage. Praise God. Amen. So, pag-usapan natin mga kapatid. Amen. So, pag-usapan natin ang bagay na yan, kung ito ay mangyayari. Amen. Pagkatapos ng ating pong agawan. Okay lang sa inyo, mag-meeting tayo after the service. O may na talaga Pastor, siguro po, Praise. wait na muna po natin yung ibang member kasi wala man yung iba. Oo. Magamitin na. 25 pa naman. Pero okay sa inyo mga kapatid. After the service, pag-usapan natin. Amen. Amen, Pastor. Okay, sige. After the service mga kapatid,
Pasalamat tayo sa Panginoon kasi buhay pa tayo, inabot pa tayo ng 2025 at tatawirin natin ang 2026. Amen, na mayroong tagumpay sa Panginoon. Amen. Praise God. So tayo lahat mga kapatid ay magbubukas ng ating po mga Biblia. Amen. So hindi tayo mangaral ng mahaba mga kapatid. Kaya need ko ang inyong buong atensyon ng kanyang mga salita. Amen. Para mabigyan natin ng mas mahaba ang pagkilos ng presensya ng ating Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Sa aklat po ng John, amen, in the book of John chapter 10, amen, book of John chapter 10, amen, verse 4. Glory to God. Amen. Book of John, chapter 10, verse 4, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanyang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ang sabi mga kapatid ng Bible, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. So tayo lahat mga kapatid ay umukot manalangin, mapagpalang Diyos at Amang Banal, salamat po muli sa mga oras nito sa iyong mga salita na amin pong sama-sama nga binasa. Tunay po na ang iyong mga salita ay mayroong kapangyarihan sa mga nakapakinig. Hallelujah ng bagay nito. Dalangin po Diyos ang mayamang pagkilos ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan sa amin pong kalagitnaan at patuloy niyo pong gawin ang anumang mga sagabal, Panginoon, sa mga biyayang spiritual. Amen. Natatanggapin ang iyong mga anak sa dakong ito dakilang Diyos. Kumilos ka, Panginoon, na mayroong kalayaan. Amen. Sa amin pong kalagitnaan. At kadalangin po, Diyos. Hallelujah. Praise God. Ang bawat isa po sa amin sa oras nito ay tatanggap ng biyaya na nagmumula sa Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. And to God be all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Praise in the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Kaya sa oras na ito mga kapatid, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabing ang tinig ng Diyos. Praise God. At kabayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, buhay ka pa ba? Are you still alive? Amen, amen. Praise God. So, malinaw mga kapatid. Amen. Ang aking nabanggit. At sinisigurado natin na tayo talaga ay buhay pa. Amen. Kasi may mga mananampalataya na nagsasabing physically present but mentally absent. Kaya sometimes mga kapatid, hindi maka-absorb, amen, ang spiritual na pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito mga kapatid, siguraduhin natin na hindi lamang physically alive ang bawat isa sa atin, bagkus higit sa lahat, spiritually alive tayo, amen, na nandito, amen, na nagpupuri at nagsasamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, amen, alam po natin, amen, na ang lahat ng mga bagay, praise God, na ang ating
ating dakilang Diyos ay nagsasalita, amen, sa iba't ibang pamamaraan. Amen. Minsan mga kapatid, ang ating dakilang Diyos, amen, ay gumagawa, praise God, ng pamamaraan, praise God, sa pamamagitan mga kapatid. Amen. Glory to God. Sa iba't ibang pamamaraan, minsan ay sa pamamagitan ng mga pangyayari, mga salita ng iba, o kahit isang, amen, bagay na nagmumula sa ating mga puso. Amen. So ito yung mga bagay, mga kapatid, praise God, na pamamaraan na ginagawa ng ating Panginoon para may patid ang kanyang mga salita. Ngayon, mga kapatid, titingnan natin kung paano natin makikilala at malalaman ang sinig, amen, ng ating dakilang Diyos. Amen. Higit sa lahat sa buhay po natin at kung paano natin ito, mga kapatid, amen, mabibigyan ng kahalagahan, amen, sa buhay natin bilang tayo ay mga mananampalatayang naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ang sabi nga, mga kapatid, ng Bible na ating binasa sa aklat po ng John, amen, chapter 10, verse 4, at ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang sabi ng Bible, mayroon siyang ibang mga tupa sa ibang abakuran na nangangailangan ng higit na nakalinga, amen, na nagmumula sa ating dakilang Diyos. At ang sabi, mga kapatid, ng Bible, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila. Amen. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na mayroong ibang tupa ang ating Panginoon sa ibang bakuran na kailangan ng mahigit at malalim na atensyon na nagmumula sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang sabi ng verse 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan, amen, ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa, amen, na siyang kakalinga, mga kapatid, amen, sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Panginoon na tayo'y nasumpungan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga, we are saved by grace. Tayong lahat, mga kapatid, ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya napakalaga na maunawaan natin, praise God, at makilala natin ang tinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Kaya paano ba natin, mga kapatid, amen, maunawaan at makikilala, amen, ang tinig ng ating dakilang Diyos? Amen. So, number 1, mga kapatid, ito po ay sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Amen. Ang sabi nga, mga kapatid, ng Psalms 119 verse 5, ano yung sinasabi, mga kapatid, ng Psalms 119 verse 105? 119 verse 105. Ang sabi ng Bible, ang salita mo'y ilawang sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. So, makikilala natin at mapapagkunawa natin, mga kapatid, ang tinig ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan po, amen, ng kaniyang mga salita.
At alam natin mga kapatid na nakikipag-ugnayan, amen, ang ating dakilang Diyos, amen, sa church ng ating Panginoon, sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan, amen, ng kaniyang mga salita. Amen. So ang Biblia mga kapatid, ang pangunahing paraan, amen, ang ating dakilang Diyos, upang makipag-usap siya sa bawat isa po sa atin. Amen. Kahit naman mga kapatid, amen, ang lalaki ng ating dakilang Diyos, ang lahat po ng mga bagay, amen, nilalang ng ating dakilang Diyos, ang lahat po ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang sabi nga ng Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, created the heavens and the earth. Amen. Nilikha ng ating dakilang Diyos ang lahat po ng mga bagay sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. In verse 2, mga kapatid, amen, sinasabi po ng Bible sa Genesis chapter 1, verse 2, Genesis chapter 1, amen, verse 1 and then verse 2, in the beginning God created the heaven and the earth. Amen. And verse 2, and the earth was without form and void. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Amen. And darkness was upon the face of the deep. At ang kadiliman ay sumasibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Kaya mapapansin natin dito mga kapatid yung salitang kadiliman. Amen. Hindi ito tumutukoy mga kapatid patungkol po doon sa brownout. Amen. Dahil walang power ang alego. Kundi ito po mga kapatid ay tumutukoy, amen, sa kaguluhan, amen, ng sanlibutan. At alam natin mga kapatid na kapag ang mundo ay napakagulo, meaning sila mga kapatid ay wala sa liwanag, kundi sila mga kapatid ay nasa kadiliman. At sa pamamagitan, mga kapatid, amen, ang salita po ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, verse 3, hallelujah, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Amen. So palakpakan natin ang ating dakilang Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, amen, nagkaroon po ng tinatawag na liwanag. Yung dating kadiliman, mga kapatid ng mundo, praise God, ay nagkaroon, amen, ng kaliwanagan. Ngunit kung atin po mga kapatid mapapansin, amen, sa verse 2, na bagamat na andoon, amen, ang Espiritu po ng ating Panginoon, amen, wala siyang kakayanan, amen, na kumilos, amen, sa kanyang sarili, liban na lang mga kapatid na nakipan ng salita po ito ng ating dakilang Panginoon. Amen. So mamaya mga kapatid, amen, isasama natin, amen, ang Espiritu ng ating Panginoon, amen, kung paano natin makikilala, amen, praise God, at masisigurado natin ang tinig ng ating dakilang Diyos. That's why nagkaroon ng liwanag ang sabi po ng ating dakilang Diyos. Amen. At ang Biblia, mga kapatid, ang pangunahing paraan ng Diyos upang makipag-usap siya sa bawat isa sa atin. Amen. Ito yung pamamaraan ng ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Upang higit natin siyang makilala at higit natin mapagunawa ang tinig ng ating
dakilang Diyos. Amen. Sa Bible, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 1, beginning from verse 1 up to 3, mga kapatid. Amen. 1 Samuel chapter 3, beginning from verse 1 up to 3, amen, makikita natin yan kung paano itong si Samuel, hallelujah, ay tinatawag at kinakausap ng ating pong dakilang Diyos. In 3 times, mga kapatid, amen, napag-unawa nitong si Samuel na siya ay tinatawag, amen, ng ating dakilang Panginoon. And I believe, mga kapatid, na sa pamamagitan ng salita po ng ating Panginoon, lahat tayo na naandito, praise God, ay nakakakilala ng tinig ng ating dakilang Diyos sapagkat sa pamamagitan ng salita po ng ating Panginoon, siya ay nangungusap sa bawat isa sa atin. At napagtanto natin at sinisigurado natin na ang tinig ng Diyos ang nagsasalita sa bawat isa sa atin sapagkat nasumpungan natin ang biyaya ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Amen. And then secondly, mga kapatid, paano natin makikilala at mapag-unawa, amen, ang tinig ng ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, and then secondly, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa John chapter 16, verse 13, mga kapatid, amen, ano yung sinasabi ng John chapter 16, verse 13, mga kapatid. John chapter 16, verse 13, amen, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin at nagpapaalala ng mga salita ko ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, tinawag nila akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Amen. So, sinisigurado, mga kapatid, amen, ng Bible na kapag ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasalita, amen, ito'y sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. At alam natin, mga kapatid, na hindi makakakilos ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, amen, sa buhay natin, unless na mayroong salita ng Diyos, amen, sa puso ng bawat isa sa ating mga kapatid. Hindi pwede, mga kapatid, na maghiwalay, amen, ang salita ng Diyos, amen, at ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, sa Genesis chapter 1 na ating pong binasa, na bagamat ang ating Panginoon ay nagsalita, amen, na Kanyang likayin ang lahat po ng mga bagay, praise God, na kung saan, mga kapatid, ang sabi ng Bible, amen, na ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay sumasa-ibabaw ng tubig. So, meaning, mga kapatid, andoon ang Espiritu ng ating Panginoon na kahit, amen, hallelujah, kaya niyang magbigay ng kakayanan, praise God, na magkaroon ng kaliwanagan, amen, ang kalagayan ng mundo, ngunit hindi siya, mga kapatid, makakakilos sa kanyang sarili lamang unless na sa pamamagitan ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Magkaroon ng kakayanan ang Espiritu Santo, praise God, na mag-perform, amen, para ipakilala, amen, praise God, ang tinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya nga sa ating bilang tayong mga kapatid ay mga mananampalataya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise God, mahalaga. Amen. Sa buhay natin na makilala, amen, ang tinig ng ating Panginoon at masigurado natin, amen, na ito'y tinig ng ating Panginoon.
Amen. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Ngunit tatandaan natin mga kapatid, praise God, na higit dinamalaga ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating dakilang Diyos sa buhay natin sapagkat siya ang nagbibigay. Praise God. Hallelujah. Amen. Ng pangunawa. Amen. Sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan. Amen. Ng kanyang mga salita. Amen. Na inilalagay na sa ating po mga puso. Kasi may mga Kristiyano, mga kapatid, praise God, sa Book of John chapter 16 verse 13. Amen. Praise God. Sa Book of John chapter 16. Amen. Book of John chapter 16 verse 13. Ang sabi, gayon man kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At ang kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisigatin. So, meaning mga kapatid, sa buhay natin bilang tayo ay mga mananampalataya, malaga sa atin, amen, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen. Ngunit ang ilang mga mananampalataya, amen, ay bumabakay na lamang, amen, sa Espiritu ng ating dakilang Diyos, sapagkat kapag meron daw siyang banal na Espiritu Santo, ay kaya niyang magagawa ang lahat po ng mga bagay. Okay naman yun mga kapatid, ngunit kung wala ang salita po ng ating Panginoon sa ating po mga puso, walang kakayanan ang banal na Espiritu Santo na makakilos sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga mga kapatid na magkasama ang Espiritu Santo ng ating Panginoon at ang kanyang mga salita, sapagkat kung tayo mga kapatid ay walang salita ng ating Panginoon sa ating mga puso, hindi tayo mga kapatid magagabayan ng Espiritu Santo upang tayo dalhin sa buong katotohanan ng salita po ng ating Panginoon. Kasi ang nagiging problema ng ilang mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, okay lang na sila mga kapatid ay mayroong Holy Ghost. Amen. Meron silang Holy Ghost. Amen. Puspus sila ng banal na Espiritu Santo ng ating pong Panginoon, ngunit ni isa mga kapatid ay wala silang memory verse. Amen. Wala sila mga kapatid salita ng Diyos. Amen. Na nakaintak. Amen. Sa kanilang mga kaisipan at higit sa lahat sa kanilang mga puso. Kaya kahit merong Holy Ghost mga kapatid, amen, ang ilang mga mananampalataya, hindi pa rin mga kapatid nakapag-perform, amen, hallelujah, ng lubusan ang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya, amen, dahil wala silang, amen, mga salita ng ating Panginoon sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaisipan, kaya hindi sila kayang ilid ng Espiritu Santo sa buong katotohanan, amen, ng pagganap bilang mga mananampalataya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya makita natin mga kapatid, praise God, meron pa rin mga mananampalataya, amen, na hindi, amen, na nakakalakad ayon sa buong katotohanan, amen, ng paglilingkod sa Diyos. Kasi nga mga kapatid, amen, bagaman sila may merong Holy Ghost, ulang naman mga kapatid sa pagbabasa ng Bible. Amen. Hindi makakakilos, amen, na mag-isa
ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen. Kung wala tayong salita po ng Diyos. Amen. Kaya dapat mga kapatid, amen, siguraduhin natin, amen, lalo-lalo na, amen, sa mga young people na nandito. Alam natin mga kapatid na pagdating sa usapang, amen, pag-ibig, buhay na buhay talaga tayo dyan. There, Sister Maya, nakangiti na. Praise God. So, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya totoo lang mga kapatid, pag-usapang pag-ibig, yung mga young people natin, kinikilig eh. Diba? Babae at lalaki. Kaya pag-uusapan yung pag-ibig, amen, kinikilig lalo pag-gwapo at saka pag-gwapa yung babae mga kapatid. Pag daw yung babae ay maganda na kumakain, sabi cute. Cute yung babae. Pero siguraduhin natin na baka ang ngipin niya ay nakababad sa tubig. O bakit kayo natatawa? Diba? Cute na yung babae eh. Praise God. Pag kumakain daw, cute, bubuo yung mga ngipin. Pero siguraduhin natin na ang ngipin niya hindi nakababad sa baso totoo lang mga kapatid, talaga cute ang babae pag kumakain. Kaya lahat ng bagay mga kapatid, amen, sinisigurado natin. Amen. Praise God. Kahit mga kapatid sa usaping pag-ibig, amen, dapat sinisigurado natin para hindi tayo mga kapatid, amen, masilat sa unang pag-ibig. Amen, na papasukin natin sapagkat alam natin na hindi biro-biro, amen, ang pag-ibig mga kapatid. Kaya nga ang sabi love is dangerous. Mapanganib mga kapatid ang pag-ibig. Kaya dapat sinisigurado natin, amen, hallelujah, kinikilala natin na tunay ang pag-ibig. Amen, hallelujah, na mapapakinggan natin, amen, sa mga lalaki at sa mga babae na nagsasabing, I love you. Amen. At alam naman natin na napakaganda mga kapatid, praise God, ng salitang I love you. Amen, hallelujah. Kahit saan tayo mga kapatid tumingin, alam natin na maganda mga kapatid, praise God, ang Mayon Volcano. Amen. Ngunit sa lahat po ng view, ang salitang I love you, ang pinakamagandang view. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya huwag tayo mga kapatid magbibitaw ng katagang I love you kung hindi tayo sigurado mga kapatid. Amen. Siguraduhin talaga natin mga kapatid kahit sa paglilingkod natin, amen, sa ating dakilang Diyos, siguraduhin natin, amen, na yan ay tinig at salita po ng ating Panginoon na nangungusap sa bawat isa sa atin, sapagkat alam natin mga kapatid na kapag hindi yan salita ng ating dakilang Diyos, amen, malalagay, amen, sa panganib ang ating pong mga kaluluwa. Amen. Praise God. Sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Alam natin na maganda yung, amen, salitang I love you sa pagdinig. Amen. Ang bawat isa sa atin. Ang sabi nga noong lalaking umiibig, amen, praise God, talagang mahal na mahal niya yung kanyang minamahal. Ang sabi ng kanyang kaibigan, amen, talaga ba mahal mo ang iyong, amen, sinisinta na babae, amen, si Patricia, praise God, kahit si Patricia ay merong AIDS. At sabi niya, oo, mahal na mahal ko.
Amen. Si Patricia kahit meron siyang AIDS, sapagkat mayroon nga tayong kasabihan, AIDS doesn't matter. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Tama naman talaga, AIDS doesn't. AIDS doesn't. Pinatatawa ko lang kayo kasi maya-maya mag-uusap tayo ng patungkol sa AIDS living. Amen. So, totoo yan mga kapatid. AIDS doesn't matter. Kaya siguraduhin natin sa buhay na bawat isa sa atin na yung ating mapapakinggan ay tinig po ng ating dakilang Diyos. Amen. Inuunawa natin mga kapatid na ito'y kanyang mga salita sapagkat hindi po pwede mga kapatid na magkaiwalay ang kanyang mga salita at ang banal na Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Sa Book of John, chapter 1, verse 1 mga kapatid, ano yung sinasabi ng Book of John? Amen. Book of John, chapter 1, verse 1 mga kapatid. Nang pasimula ang Berbo at ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Amen. In the beginning was the Word. Yun yung sinabi mga kapatid ng Genesis chapter 1. Amen. Ang pasimula, siya yung salita. Sino yung salita? Ang sabi, and the Word was with God. And the Word was God. Amen. So ang salita ay ang Diyos. Alam natin mga kapatid sa Book of John, chapter 4, verse 24 mga kapatid. Book of John, chapter 4, verse 24. Book of John, chapter 4, verse 24. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu. Sa Book of John, chapter 1, verse 1, amen, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paliwanag mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu at katotohanan. Amen. So, tumutukoy yan mga kapatid. Amen. Sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya tinitiyak natin mga kapatid, amen, at makikilala natin ang tinig ng ating Panginoon. Amen. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. At sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. That's why ang dalawang ito, mga kapatid, amen, ay hindi pwedeng maghiwalay sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat ang ating Panginoon ay naghahanap ng tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. At kapag nasundan natin ang mga bagay na yan, ang sabi ng John, chapter 8, verse 32, mga kapatid. Book of John, chapter 8, verse 32. Book of John, chapter 8, verse 32. Ang sabi, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At sa mga bagay dito, mga kapatid, dito natin makikilala, amen, at matitiyak ang tinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So bakit mahalaga, amen, na makilala at mapagunawa natin ang tinig ng ating Panginoon? So number 1, ito ay para sa patnubay. Amen. Ito ay para sa patnubay. Amen. Kanino mga kapatid? Ito ay tumutukoy sa bawat mananampalataya
na naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 up to 6. Proverbs chapter 3, verse 5 up to 6. Ang sabi, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Amen. Malaga na makilala natin at matiyak natin na ang tinig ng ating dakilang Diyos sapagkat ito ay para sa patnubay. Kamino sa bawat isa po sa atin. Amen. Sapagkat alam natin may mga mananampalataya, praise God, na higit na nagtitiwala, amen, ang ilang mga mananampalataya sa kanilang mga sarili. Amen. Praise God. Mayroong dalawang bagay, mga kapatid, yung maniwala at magtiwala. Yung maniwala, mga kapatid, ito yung bagay na sinasabi, amen, at ito ay pinatotohanan. Amen. Ngunit yung, praise God, nagtitiwala, amen, na kahit hindi mo, amen, nakikita ang isang bagay, amen, ay pinaniniwalaan mo. Tayo, mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay Espiritu. Amen. Wala tayong, amen, kasiguraduhan dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi natin nakikita. Ngunit dahil sinisigurado natin, mga kapatid, na ang paglilingkod natin, amen, sa Diyos ay merong pagbubunga, amen, ng kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Nagtitiwala tayo sa Diyos na kahit hindi natin siya nakikita. Amen. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo dapat magtitiwala sa ating sarili. Kakayanan, amen, at kaunawaan, mga kapatid. Kundi ang sabi ng Bible, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Praise God. Kaya kailangan natin, mga kapatid, amen, ang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Na kahit hindi natin siya nakikita, amen, nagtitiwala tayo na hindi masasayang, amen, ang ginagawa natin paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi masasayang ang ating effort, hindi masasayang ang ating pinansyal, amen, na ginugugol para sa gawain ng ating Panginoon sapagkat tayo'y nagtitiwala, amen, sa Diyos na hindi natin nakikita na meron siyang higit na magagawa sa ating pong mga buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sa ating mahalaga na makilala, amen, ang piling ng ating dakilang Diyos. Amen. Para ito sa patnubay, Panginoon, sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, para sa kapayapaan. Amen. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, para sa paglago ng espiritual, amen, na paglilingkod ng bawat isa sa atin. In Hebrews chapter 5, verse 14, ang pagkakilala, amen, at pagkaalam sa tinig ng Diyos ay nakakatulong sa ating paglago, amen, sa ating pananampalataya.
palataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. So tayo lang, mga kapatid, ay tatayo. Amen. Praise God. Alam natin, mga kapatid, na araw-araw, amen, praise God, ng paglilingkod natin sa Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Amen. Ngunit, tiyakin natin, mga kapatid, na ang pangungusap, amen, ng ating dakilang Diyos, amen, sa buhay po natin, amen, ay maglalaan sa atin, amen, sa maayos na kalagayan, amen, ng ating pong mga buhay. Tiyakin natin na ito'y boses o tinig ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, sometimes sa buhay natin, nangungusap siya, amen, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At kung ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hallelujah, tiyakin natin, amen, na ang salitang ito ay makapagdadala sa atin, amen, sa kanyang kalooban, praise God, tungo, mga kapatid, sa kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. At samantalang tayo, mga kapatid, ay nakakatayo, amen, muli tayong lalapit sa Diyos, amen. Pagsikapan natin, mga kapatid, amen, na maabot natin ang biyaya ng ating Panginoon. And I tell you, mga kapatid, amen. So, this time, mga kapatid, I believe na mangungusap ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Praise God. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang Holy Ghost, mga kapatid. Amen. At ang mga bagay nito, mga kapatid, hallelujah, ay napakalaga. Amen. Sa pagkaalam natin, amen. Praise God. Amen. Sa kalagayan ng Diyos na pinaglilingkuran natin, na siyang kailangan natin, amen, hallelujah, habang tayo ay nabubuhay. Hindi pwede maghiwalay ang salita ng Diyos at ang Holy Ghost. Praise God. Sige, mga kapatid, samantalang tayo nakakatayo, tayo ay sasama, tayo ay muli lalapit sa ating dakilang Diyos. Ipasagpit natin ang ating mga sarili, amen, sa presensya ng ating dakilang Diyos, sapagkat I believe, mga kapatid, kung tayo magbibigay ng buong atensyon, amen, ang pagsamba sa Panginoon, ang Diyos ay kikilos sa ating pong mga buhay. At samantalang awit ang ating mga sige, hallelujah. Let's feel the presence of the Lord in this place. Ang salita ng Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Hallelujah. Siya'y nagbibigay sa atin ng pag-unawa. Amen. Na dapat natin siyang bigyan. Amen. Ang mataas. Amen. Na pagpapahayag sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ayon na sumpa ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nakikilala natin ang kanyang tinig, mga kapatid. Praise God, na dati tayo hiwalay. Amen. Sa kulungan ng ating Panginoon. Dati tayo, mga kapatid, ay wala. Amen. Sa kulungan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang tinig, mga kapatid, amen, nakilala natin na itinig ng Diyos. Amen. Sapagkat ang kanyang tupa, amen, ay nakakakilala ng tinig ng ating dakilang Diyos. Amen. At so ay ang tinig ng Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating napakinggan, ngayong umagang ito'y nagbibigay sa atin ng langigit at napakahalagang bagay sa buhay natin.
pagyamanin natin sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, upang ang Espiritu ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay iligtayo sa buong katotohanan. Amen. Ng ating kabilang Diyos. He is the way, the truth, and the life, mga kapatid. And that is our Lord Jesus Christ. Siya po ang katotohanan. Amen. At siya ang daan.
Amen. So ayon sa akin pong napagkaisaan, kanina, before the preaching of the Word of God, magkaroon tayo ng short meeting, amen, sa nais natin na maganap sa